beloved Boss Mike Cervera. Nako, eto na mga kababayan, bahay ni Duterte sasalakayin daw. Oh, sige ha, pakinggan ninyo kasi alam niyo naman itong mga kampo ni Digong ngayon, maraming mga paandar. Bakit ho kailangan nila magpaawa sa inyo? Abay parang ano, Diyos ano, kaawaan nyo. Opo, di ba? Ganun sila eh, no? Ha? Oh, eto na, pasok. Oh. Eksklusibong tunay, bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte Na? nagsalita na tungkol sa planong pag-raid umano sa kanilang bahay sa Davao City. Dahil Naku po, ayan na mga kababayan, i-raid daw yung bahay. Para saan? Wala akong nababalitaang ganyan. Kasi mga kababayan, kung meron mang mangyayaring ganyan, alam ko yan. Ang kaso mga kababayan, walang ganyan. Yahan o ay fake news o kaya ay parte ng kanilang mga kababayan, parte ng kanilang pagpapaawa sa mga taong bayan. Tandaan niyo yan, wala hong ganyang mangyayari. Bakit kailangan i-raid yan? Hindi naman panahon ni Duterte itong panahon ngayon na ang ginagawa nila, pagka may kalaban sa politika, gagawan nila ng senaryo, tataniman ng mga ebidensya, tapos i-raid nila, palalabasin, ayan, may droga. Wala hong ganong wala hong ganong mangyayari. Oh, eto na, mga kababayan, pasok! dyan, nagtungo ang isa pang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte. Buti naman, magpapakita na yan, mga kababayan. Eh kasi nung hinuli yung tatay niya, hindi natin nakita. Ultimo kanino niya, di ba? Para alamin yan ang sitwasyon sa bahay ng kanilang ama kagabi. Nako. Para sa Detalye Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Bril, ano na ba sa mga oras na ito ang sitwasyon dyan? Ruth, bantay sarado ng ngayon ng Duterte supporters ang labas ng bahay ng pamilya Duterte sa Davao City. Yan ay matapos makatanggap ng impormasyon ang pamilya Duterte na sasalakayin umano ng mga pulis ang bahay ng dating Pangulo. Kita nyo mga kababayan? Galing yan at ito, nagsabi niya, si Kitty. Yan si Kitty. Yan, siya ho nagsabi niyan, Oh, grabe, dalawa yan. Sino tong isa? Before and after pala ito. Kasi mga hindi ho nakakakilala kay Kitty, siya ho yan. Ito daw siya ng dati. Bakit ang pagkakaiba? Parang wala namang nabago ba't may before and after? Kayo talaga, parang wala namang nagbago. Diba? Meron pa nagbago? Nung before, wala pa siguro ditong confidential fund. Nung after, meron ng confidential fund. Sabi ka, Boss Mike. Uy, hindi. Totoo akala ko kung ano yun Baka mamaya hindi nila kilala si Kitty. Ito si Kitty. Opo ito po yung dati daw. At ito naman, yung pagkatapos ng Anong pagkatapos? Before and after. Ano yung pagkatapos? After nito, anong ginawa dyan? Kayo ba alam nyo? Parang wala naman Parang wala naman pinagbago. Yung pa rin Di ba? Yung pa rin. Ayoko na magsalita. Baka mamaya makasakit ako ng damdamin. Yan daw ho. Galing yung informasyon na to Nare-raid daw ho yung kanilang bahay sa Davao. Kaya eto na. Build program yan. Project ba ito? Project? Sige. Project ng confidential fund. Pasok! Pasado alas 10 kagabi nang dumating si Davao City Mayor Baste Duterte sa bahay ng kanyang amang Parang kagigising lang ni Baste, mga kababayan Tingnan nyo itsura, parang kagigising lang Baste, saan ka nagpunta? Baka mamaya hindi mo pa alam na yung tatay mo tinangay na. Diba? Hindi pa siguro niya alam Parang kagagaling lang sa mga kababayan.
kakagaling lang sa tira. Oo, tingnan nyo. Sige, pasok. Jess, kagabi nang dumating si Davao City Mayor Baste Duterte sa bahay ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Anong bate? Baste. Baste pangalan yan. Ito naman. Baste, hindi bate. Pasok. Duterte sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Yan ang para tingnan ang sitwasyon sa lugar dahil nakatanggap umano ng impormasyon ang kanilang kampo na may gagawin umanong raid ang otoridad sa bahay ng dating Pangulo. Kita nyo mga kababayan, ano? Oo. Sabi dito, diversional tactics. Oo. Na ano? Para hindi mapag-usapan yung alibatang pasaway before bake pa lang after wake and bake na. Sige tuloy. Galing umano ang alkalde sa Maynila para asikasuhin ang kanyang papeles Na? papuntang the Netherlands para bisitahin ang amang nakakulong sa detention facility ng International Criminal Court o ICC. Ay, wala na. Wala na itong mga ito. Talagang kamot ulo na. Hindi na nila alam gagawin nila. Magaling talaga rin yung nakaisip, Naunahin si Duterte, Bago sila Bato, sila Bongo at iba pa, Magaling. Galing. Parang pinainom ng ano ba 'yon, de pataranta? Aqua de pataranta. Kaya natataranta sila. Sige, tuloy. Gusto raw makita ng alkalde ang kanyang ama habang buhay pa ito. Bakit hindi ka nagpakita nung nandiyan pa? At least nakita mo na. 'Di ba, mga kababayan? Sabi rito, gusto niya daw makita habang buhay pa. Bakit? Mamamatay na ba? Hindi sa ating galing yan, mga kababayan, sa kanya. Sabi ni Baste, gusto niya raw makita habang buhay pa raw. So, ibig sabihin ba, mamamatay na si Digong, mga kababayan? Sabi ni Baste yan pakinggan ninyo. Criminal Court o ICC. Gusto raw makita ng alkalde ang kanyang ama habang buhay pa ito. Kita nyo? Gusto daw niya Ano ba? Mamamatay na ba si Digong? Ano ba? Baka mamaya may plano kayo dyan, Baka mamaya kayo rin ang pumatay dyan para lalong maawa yung mga tao, Huwag naman yung gayahin yung panahon ni Ninoy. Baka mamaya gayahin nila, mga kababayan, ayun, pinatay. Pinatay si Ninoy, tapos naawa taong bayan. Di ba? Kaso malabo na yan. Hindi na panahon ngayon, nung ganong mga pangyayari noon. Bakit? Noon, mga kababayan, ang simbahan, religious group, kakampi ni Noynoy. Ngayon, mga kababayan, kaaway ng mga yan paano mangyayari yung tulad noon? Kaya nga, yung rally nila ngayon, mamaya yun, ilang oras na lang, nagtitipon. Abangan nyo kung ilan yung na-recruit ng mga yan. Yung mga nauto nila, nabibigyan daw ng 5,000 kada ulo. Abangan natin, kung ano mangyayari dyan mamaya. Pero, etong sinabi niya na, para bang etong si Digong, mamamatay na, kaya eto'y magmamadali na pumunta doon sa Dahig, baka hindi niya na rumabutang buhay. Talaga? Mamamatay na ba? Mamamatay na ba? Tamang hinala ang mga Duterte. Andali, ito kasi si Baste. Kung ano-ano sinasabi. Di ba? Kung ano-ano sinasabi. Sabi ni Janelle, Vanderhertz, share, ba't parang napakatahimik ni Marcoleta? Kasi ganito yan, Ito opinion ko, yung tanong ni Janelle. Bakit nananahimik si Marcoleta? Siguro pinagsabihan na. Siguro pinagsabihan na. Napansin nyo ba nung nagpunta sila ng Hong Kong? Napansin nyo ba yon? Nung nagpunta ng Hong Kong? Ito opinion ko lang naman. Oo. Huwag nyong bibigyan ng mali siya. Napansin nyo ba? Nung sa Hong Kong, sabi ni Sarah, hindi na ako mag-i-endorso. Baka mamaya mabudol uli ako. Naalala niyo yon? Hindi kaya, ito opinion ko lang,
hindi kaya humingi na sila ng tulong? O sa INC tapos hindi sila pinagbigyan? Kaya sabi ni Sarah, hindi na ako mag-i-endorso kaya hindi ko i-endorso si Marcoleta, ha? Hindi kaya ganun nangyari? Isipin nyo nga, pwede ba mangyari? O ano ba, medyo, kasi nararamdaman ko parang ganun eh. Para bang ang kapatiran ng iglesia parang kinarjak na rin sila, no? Ibig sabihin, parang, teka muna, hindi na. O, tama na yung ginawa namin nung nakaraan, January 13. Oo, huwag mo na kaming isali sa katarantaduhan mo. Hindi kaya ganun nangyari? Hoy, sumagot nga kayo. Baka ganun na nangyari. Oh, kaya si Marcoleta, tahimik na. O, tapos, syempre, mga kababayan, si Sarah, parang sinabi niya na, hindi na ako mag-endorso kasi baka mabudol ulit ako. Eto na, Baste, bakit? Bakit ka pupunta para maabutan mo pang buhay? So parang sinabi niya na mga kababayan na mamamatay na si Digong, ha? Tuloy. Dito na International Criminal Court o ICC. Gusto raw makita ng alkalde ang kanyang mahabang buhay pa ito. Pero Kita nyo, gusto niya makita ang kanyang ama habang buhay pa ito. Mamamatay na siguro. Oo. Baka may alam si Baste, mga kababayan, na hindi natin nalalaman. Kanya na. Di ba? Nagkanya-kanya na sila. Ayun na nga, mga kababayan. Paano kung malisyoso kami? Wala na akong magagawa. Bakit? Kailan pa kayo naging hindi malisyoso? Oo. Minsan nahahawa na nga ako sa inyo. Nahahawa na ako eh. Tuloy natin. Baste, sige tuloy. dahil sa impormasyong natanggap, agad itong bumalik ng Davao City. Ruth, bago yan, nagsagawa ng prayer rally. Dito ang mga kapitbahay ni FPRRD dito sa labas ng kanyang bahay. Hiling nila na tigilan na ang pagpapasakit sa dating Pangulo. Anong pagpapasakit? Ano ba naman klaseng pag-iisip to? Nagpapasakit, pinapasakitan ba natin yung dating Pangulo nila? Mga kababayan, wala tayong ginagawa dyan. Sumasagot lang tayo at nagbibigay ng reaksyon sa mga nakikita nating mga issue, mga nangyayari dito. Wala hong nagpapasakit dyan. Kung meron man, kayo lang yun. Kung meron mang nagpapasakit kay Digong, tandaan nyo, yung mga kaalyado niya yun. Imbis na pinagpahinga na nila, abay dinamay pa. Tandaan nyo, naging presidente na yan. Dapat yan, hindi na nangingialam. Pero dahil wala kayong puno na ipapakilala, abay ginawa ninyo. Digong, ikaw na. Ito naman Digong, uto-uto rin. Aba, sumama sa pambubuyo ng mga alipores niya. Ayan nangyari sa kanya. Tapos, sisihin nila. Si Pangulong Bongbong na naman. Mga kababayan. Sige, sabi rito ni Aaron Mert, Cayetano needs to be investigated too. Mamaya, talakayin natin. At maibalik na ito sa bansa sa lalong madaling panahon. Hindi umano nila iiwan ang bahay ni dating Pangulong Duterte at magdamagan silang magbabantay dito. Hanggang kailan? Di ba mga kababayan? Hanggang kailan? Hanggang kailan kayo magbabantay dyan? Kita nyo yung kagaguhan ninyo. Pinabayaan nyo na yung mga pamilya nyo. Imbis na binabantayan nyo yung mga anak ninyo, turuan nyo na magandang asal at bantayan nyo yung bahay nyo, asikasuhin man yung mga trabaho at negosyo nyo, nandiyan kayo. Nagdadasal kayo saan? Sa hindi naman naniniwala. Kay Kristo. Anak ng pating mga kababayang. Iba talaga? Boss Mike, kaya idol ka ni Ator. Talaga ba? Pakisabi sa kanya. Namimiss ko na siya. Kaloy. Ruth? Bril, yung una ko munang tanong, yung nakausap mo ba itong si Kitty Duterte at anong sinabi niya?
Ruth, kahapon nga ay eksklusibo nating nakapanayam ang isang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte. Oh, si Kitty daw ha, napakapanayam. Ito ho yung nakapanayam ha. Baka malito kayo. Siya ho yung nakapanayam. Oo, at nagsabi nga raw na susugurin. Opo ha. Si Kitty po yan. O, baka malito lang ho kayo. Ito ho yung dati niya. Dati niya hong itsura at ito na ho yung itsura niya ngayon. Opo ha. Oh, yan po yun. Oh, baka mamaya malito lang kayo kaya ito pinapakita ko ha. Oh, balikan natin. Nakapanayam daw eh. Oh, pasok. Niya na maging alerto o mano ang mga Dabawenyo at mga taga-suporta ng kanyang pamilya sa anumang gagawing pag-raid dito sa kanilang bahay sa Si Baste oh, wasted mga kababayan oh. Lobat na lobat si Baste mga kababayan. Oo. Oh. Talay. Davao City. At sabi din niya, Ruth, na nagpapasalamat siya sa mga supporters ng kanilang pamilya sa walang sawang pagsuporta nito sa pamilya Duterte. Abay, kailangan nyo talaga magpasalamat sa mga yan. Dahil hanggang sa ngayon, nagpapauto pa yung mga yan. Kapag yan mga natauhan, nako, pasensyaan nyo na, yari na kayo dyan. At tandaan ninyo kapag ka natalo o naging mayor na yung Nograles dyan, nako, malaking problema yan. At Baste, alam mo na, delikado ka rin dyan. Biruin mo, dapat ikaw tumakbong mayor, pinatakbo mo pa ang iyong ama. Di ba dapat pinagpapahinga? Mahal nyo si Digong, pero anong ginagawa ninyo? Pinapagod nyo siya. Di po ba mga kababayan? Kung ako tatay niyan, mga kababayan, hindi ko na papapasukin sa politika. 80 na kanyo. Tandaan nyo, yung 80 dapat nasa bahay na yan at kuya-kuyakoy. Oo. Tapos naghihintay na lang ng apo na mayroong pupunta at bibisita sa kanya. Pero kayo, hindi ko ba alam kung bakit kailangan manatili pa rin tumatakbo sa politika? Kayo mga kababayan, kung tatay niyo yan, hahayaan niyo pa na pumasok sa politika? Tandaan niyo mga kababayan, pinaplano pa nila patakbuhin uli bilang Pangulo ng bansa. Kita niyo yan mga kababayan, kung meron man dapat sisihin dito, sila yan. Sila mismong magkakapatid. Ang pamilya mismo ni Digong ang dapat sisihin dyan. Sipin nyo, napakatanda na. Wala silang pagmamalasakit doon sa matanda. Tapos ngayon sasabihin nila, maawa kayo sa matanda. Matanda na yan. Dadalhin nyo pa doon sa dahig. Anak na pating, kung pinanahimik nyo na yan. Wala. Ginawa ninyo, tinutukuran nyo. Makaakyat lang ng entablado para makapagsalita, makapambash kay Pangulo. Tama ba yun? Pero inyo tinutukuran nyo ng ganun, Merong humahawak sa pet niya kasi baka bumagsak na. Tama ba yun? Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, wala hong ibang sisihin dito. Sila rin, silang magkakapatid. Si Sara, si Pulong, si Baste. Sama nyo na si Kitty. Tuloy. Ruth? Yung isa pang binanggit mo, Bril, na dapat mag-aayos sa mga papeles itong si Mayor Baste, para dun sa pagpunta nila sa The Hague, Netherlands. Ano nangyari? Naudlot yan kasi nga pumunta siya dun sa bahay, no? Yes, tama ka nga dyan, Ruth. Nandun nga kahapon ng umaga si Davao City Mayor Baste Duterte sa Maynila para nga asikasuhin ang kanyang mga papeles para sa pagpunta niya doon nga sa the Netherlands. Oy, Baste, baka maunahan pa kita. Oo, di ba? Baka maunahan ko pa yun. Pupunta ako talaga sa Netherlands. Oo, mga kababayan. Pupunta ako. Tandaan nyo to, pupunta ako Netherlands. Oo. Kasi mga kababayan, gusto ko rin makita siya bago habang buhay pa. Boss Mike! Bakit ka pupuntang Netherlands? Syempre, gusto ko rin makita si Digong habang buhay pa. Di ba? Makakala ni Baste siya lang. Di ba, mga kababa? Baste,
Isang linggo lang naman ang pag-aasikaso ng dokumento. Diba? Baka naman kulang pa yung dala-dala mong dokumento, ha? Oh, diba? Tuloy! Sundan at tingnan ang sitwasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Titignan ko rin kung totoo talagang nandun. Grabe ang mga to, Na nakadetain ngayon sa detention cell ng International Criminal Court. At nang malaman niyang impormasyon na may gagawing raid umano dito sa... Teka muna, kala mo naman may magagawa siya. Pag pumunta ka pa ron may uuwi mo. Sa bagay, hindi naman yun yung paano niya yung kanyang intention sa pagpunta. Ang intention niya po, mga kababayan, ay para makita pa raw yung ama niya habang buhay pa. Kasi baka hindi niya na daw makita. Oo. Sabi rito, di pwede addict sa Netherlands. Baste, di ba? O baka, baste, alam mo na, ha? Di ba doon? Hindi, ikaw, Kabsat Makoy. Di ba sa Europe, may mga lugar dyan na na pwede kang magdroga kahit saan. Makakabili ka nga ng juice dyan. Bagay si Kitty siguro dyan. Kitty, kailan ka ba pupunta ron? Oo, doon, legal yan. Legal daw yung mga juice doon. Oo, tuloy. Bahay ng kanyang ama sa Davao City ay agad siyang bumalik dito sa lungsod para tingnan ang sitwasyon kung totoo bang may nangyari or mangyayari raid dito sa bahay ng kanyang ama. Pero hanggang sa ngayon, Ruth, ay wala pang isinasagawang raid dito. Fake news nga yan. Wala hong raid dyan. Wala hong raid. Ayan ho, hindi ho totoo yan. Gawa-gawa lang ho nila bilang pagpapaawa sa nangyayari kay Digong. Oo, pagpapaawa yan. Our beloved Boss Mike Cervera.